Mag-ingat po tayo sa dalawang mukha na napakaamo. Dahil sa kabila ng napaka-angelic nilang mukha, they are hiding demonic inside their self. Hindi po ito pro-Pilipino. Hindi po ito pro-mahirap ang dalawang politiko na ito. So dapat tayong mag-ingat mga kababayan ko. Sila po ang naglalagay sa huling hantungan ng mga Pilipino. Tandaan natin na mas malala ang sitwasyon natin ngayon kaysa noong pandemic. Zero budget ayon kay Grace po ang PhilHealth. Bakit naman inaprubahan ng Kongreso at ng Senado ang pagtaas ng contribution ng PhilHealth kung madami naman pala itong pondo at alam nyo to? Dahil hindi nagtagumpay yung pagnakaw ng gobyerno sa 89.9 billion na pera ng PhilHealth. Ngayon, oobligahin yung gastusin ng PhilHealth ang pera na pondo nila. So kung gusto nyong obligahin ang PhilHealth na gumastos, so dapat obligahin nyo din ang mga Pilipino na huwag magbayad ng kanilang contribution para sa kanilang kalusugan para magastos ang pera na pondo ng PhilHealth na pinag-iinteresan ng gobyerno. Halos kasing taas ang budget ng ayuda ng gobyerno na 39 billion sa AKAP kumpara noong pandemic. Lahat na tayo ngayon may access at wala na po tayong pandemic. Pero bakit priority ni Martin Romualdez ang magbigay ng paayuda doon sa mga Pilipinong tambay, walang trabaho, adik at kriminal? Dahil ang pagkakaalam natin, ang AKAP ay para sa mga minimum wage earner or kapuskita ayuda na mga driver, security guard, mga service crew, o yung mga may trabaho na below minimum wage earner. Pero saan ba napupunta yung mga AKAP na ipinamimigay ni Martin Romualdez? Sa mga tambay, sa mga adik, doon sa mga estudyante, hindi naman masama kung sa mga estudyante. Pero ito ba talaga ang programa ng AKAP? Kapuskita, ayuda sa mga minimum wage earner? Pero sino-sino ang nakakatanggap nito? Maagang pamumulitika ni Martin Romualdez sa pamamagitan ng pera ng taong bayan. Maaga tayong binibilog ng ambisyosong buaya na taga Leyte na si Martin Romualdez. Tandaan natin, bilyon-bilyon ang nilulustay ng gobyernong ito. Pero hindi natin alam kung sino-sino ang talagang nakakatanggap nito. Kung ito ba talaga ay karapat-dapat na beneficiary o ito ay talagang lantarang pamimili ng simpatya ni Martin Romualdez. Grace po, tandaan mo na tinalo ka na ng isang Duterte ng 2016. At tandaan mo, Martin Romualdez, na naging senador ka or tumakbo kang senador ng 2016, never heard na binoto ka ng taong bayan. Ang dalawang ito na nag-aambisyon sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno ay ginigipit ang pera ng taong bayan. Ginigipit ang serbisyo pangkalusugan ng taong bayan na sarili naman nilang pera at ginigipit ni Martin Romualdez ang taong bayan sa paggisa sa sariling mantika ng taong bayan.
Ang dalawang ambisyosong ito na mukhang anghel naghahangad ng mataas na posisyon sa gobyerno. Patunayan niyo munang karapat-dapat kayo na tawaging politiko o trapong politiko. Hindi kayo nararapat sa gobyernong ito. Pahirap kayo sa taong bayan. Dinadala nyo sa huling hantungan ang kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Tandaan natin, ang dalawang nag-aambisyong ito, huwag natin paniwalaan kung ano ang plano nila sa susunod na halalan. Tandaan natin, matatalo ka ulit, Grespo, sa isang Duterte sa 2028. At mawawala na rin ang ambisyon mo, Martin Romualdez, sa 2028 sa panggigipit mo at pambibili mo sa taong bayan. Ito po si Waray Laban. Kung bago ka lang sa aking Facebook, YouTube, and TikTok, follow and share.